mensahe sa pang-araw-araw na buhay. Magsisimula ako sa unang pagbasa. Sabi sa unang pagbasa, tayo raw na mga tao ay may tendency na ma-attract at mabulid sa mga pagnanasa ng laman at hindi sa pagnanais sa mga nanggagaling sa Diyos, mga espiritu. Kaya tayo ay may tinatawag na 7 capital sin. Yun yung nag-a-attract sa atin, di ba? Kaya sabi ni Eugenio, sabi ni Eva Eugenio, oh, so, layuan mo ako. Oh, kaya ito yung ito yung mga 7 capital sins na yun yung tendency natin. Lahat tayo, kasi ako, pare, lahat tayo may tendency. Saan? Sa ma-attract doon sa 7 capital sins. Ang tawag doon ay concupiscence. Lahat tayo may kahinaan ganoon. Ma-attract tayo. Kaya, ito yung 7. Gusto ko munang banggitin sa inyo. Ano yung 7? Una, pride. Alam niyo naman yung pride. Fried chicken, fried rice. Pangalawa, greed. Naku, marami yan. Marami yan. Maski sa magkakapatid. Kahit wala naman kayo, kukunti lang, lalamang kamisa ng kapatid mo. Greed. Pag-iimbot. Pangatlo, ito, lust. Sa internet, marami nito. Sa internet. At lagi ito. Ang tawag dito sa internet ay pornography. Naku, maraming bumabagsak dito na adik na nga yung iba. Tapos, yung pang-apat, envy, inggit. Inggit sa kapitbahay. Pang-5, gluttony, katakawan. Pero tingin ko naman sa inyo, walang matakaw dito. Meron ba? Nangalayayat kayo. Okay, dapat nga bigyan pa kayo ayuda. Okay. Ang pang-anim ay anger. May mga tao laging galit o konting bagay nagalit na. Diba? Minsan nangyayari yan sa daan. Ang tawag doon, road rage. Na-delay ako ng kaunti, 5 minutes, kasi nag-traffic doon sa nadaanan ko. Merong motor, nagulagta. Sabi ko nila, eternal rest, grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. Alam niyo ibig sabihin? Alam niyo na. Okay. Pang-7 at pang-9, sloth. Ano to? Katamaran. Lalo na yung mga babaeng lagi na nagbibingo tuwing umaga o maghapon. Unang pagkagising, pagkakape, nagbibingo na. Iniwan na yung mga batang uhugin yung mga anak. Okay. Yan yung tendency natin. Yan ang 7 iingatan natin. At paano natin maingatan? Hayaan niyo muna ako magkwento. Ito ang kwento ko sa inyo para magising tayo sa katotohanan at hindi tayo ito yung masilaw ng mga pagnanasa ng laman. Ito, merong tao na ang pangalan niya ay si Murray Garson at ang kanyang mga kapatid na mayaman sila. Ang yaman nila noong unang panahon ay 75 million. Wala na yun ngayon. Ngayon, sila ay worth 750 million. Para mas malaki yung 75, malaki na lang ngayon. 750 million ang worth niya. Ganon. Ng kanyang business noong nakaraang pangalawang digmaan. Okay, World War II. Pagkatapos ng 10 taon, hindi na manage yung business, naghirap sila. Sabi ng isang pahayagan, Detroit Free Press, ang pangalan ng dyaryo sa atin, Inquirer, Bulletin, Star, diba? Sa kanila, Detroit Free Press. O ganito yung pagkasabi, that in poverty today wrote the last chapter of the checkered career of Murray W. Garson.
a mystery man in and out of governments of the Republican and Democratic administration. Ma-influensya siya, in and out, at pareho. Sa Amerika, dalawa lang yung partido. Ay the Republican o Democrat. Labas-pasok siya sa both administration. So, ma-influensya. Pero nung bandang huli, naghirap siya. At alam niyo kung saan siya nakikitira? Doon sa sala ng klinika ng kanyang doktor na si Dr. Emmanuel L. Josephson. Pinayagan siyang matutulog na lang sa gabi doon sa sala niya kasi wala na siyang matulugan. At doon siya namatay. Hindi nagtagal namatay. Kasi pagka dati kang mayaman, may influensya ka sa gobyerno, tapos naghirap ka, pagkakaroon ka ng depression, meron na nangyari, so namatay. Kaya magandang itanong natin, tanong natin sa ating sarili, ha? Gising na, gising na, gising na, gising na, mga natutulog. Magandang yan pagka ikaw natutulog sa, misa. Baisahin niyo sa Acts of the Apostles si Eutychus. Natutulog sa misa. Ano nangyari kay Eutychus? Nahulog sa misa. Tapos, pagdating dun sa lapad, patay. Tapos, delikado, mga natutulog. Ito na yung panghuling gusto kong sabihin para sa inyong pagninilay. Pagnilayan natin, ano yung lagi natin mga pinagkakaabalahan? Kasi kung ano yung naman ang isipan ng ating kalooban, yan ang ating pinagkakaabalahan. Mga material na bagay lamang ba? O lagi tayong dumadalo ng misa at ng gawain ng El Shaddai. Amen? Amen. Okay, yan ang pagninilay na itatanong natin sa ating sarili. Ano ba yung ating pinagkakaabalahan araw-araw?